Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang nagbabagang mga patikim natin para sa paparating na chapter 1142 ng One Piece. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Ang chapter na ito ay pinamagatang The Thing I Fear the Most. Unahin na muna natin fam ang pagpapatuloy ng cover story na kinatatampukan ng paglalakbay ni Yamato sa Wano, kung saan pagkatapos nga ng ilang chapter na pagpapahirap ng grupo ni Usuki na Ulti at Page 1 ay gumawa na sa wakas ng aksyon si Yamato upang mailigtas ang magkapatid na Tobiropo. Dito ay makikita natin si Yamato na ginamit ang kanyang kanabo upang magpakawala ng isang matinding atake kay Hushu. Walang iba fam kundi ang signature technique nila ni Kaido na Raimei Hake o Thunder Bagwa. Sa ngayon fam, hindi pa natin alam kung sasapat na bang ataking to ni Yamato para tuluyang mapabagsak si Hushu, dahil nung si Ulti ang tinamaan ng Thunder Bagwa ni Yamato ay kagad siyang nawala ng malay, bagaman ay nagising din siya pagkatapos lamang ng ilang minuto. Kayo ba fam, ano sa tingin nyo? Saan kaya pinaplanong dalhin ni Oda ang cover story na to sa Wano? At ano kayang gagawin ni Yamato sa mga dating miyembro ng crew ng kanyang ama na sina Hushu, Ulti at Page 1? Alam niyo ba fam na malaki ang posibilidad na kababata talaga ni Yamato itong sina Ulti at Page 1? Yan ay dahil sa ang ama ng dalawang ito ay si Hanafuda, isang dating miyembro ng Seven Warlords of the Sea. May panahon kasi sa nakaraan fam na nakaharap ni Hanafuda si Kaido sa isang laban. At pagkatapos nga ng kanilang paghaharap, ay nagdesisyon si Hanafuda na tulungan si Kaido sa pag-abot ng layunin nito. Kasabay naman ng pakikipag-alyansa ni Hanafuda kay Kaido, ay ang pagpapasya nitong iwanan ng kanyang mga anak sa pangangalaga ng strongest creature. At yan ang dahilan fam, kaya mataas talaga ang tsansa na kasamang lumaki ni Yamato ang magkapatid na sina Ulti at Page 1. Ang nakakatuwa pa dyan fam ay si Portgas the Ace ang siyang nakapagpabagsak kay Hanafuda, na siya namang naging dahilan ng pagkakatanggal nito bilang miyembro ng Seven Warlords of the Sea. At pagkatapos naman nga ng insidenteng yan, ay doon na hinirang ng world government si Bartholomew Kuma bilang bagong Shichibukai kapalit sa pwesto ni Hanafuda. O diba fam? Nakakatuwa talagang malaman na nagsilbi palang tatay-tatayan ni na Ulti at Page 1 itong si Kaido, habang si Yamato naman na kanya mismong sariling dugo at laman ay kanya namang ginugolpe ng maliit na bata pa lang to. Pagkatapos naman ng cover story na yan fam, ay pumunta na tayo ngayon sa mga nagbabagang mga aksyon sa mismong chapter 1142, kung saan masasaksihan na natin sa wakas ang pagsisimula ng pagkilos ng Holy Knights. Dito fam, ay sinagawa na ng Holy Knights ang kanilang plano na pag-atake sa Walrus School at ang pagkidnap sa mga batang giants. Una na nga nating makikitang pag-atake ng isang dambuhalang ahas na tinatawag na Jormungandr sa Walrus School. Subalit dahil nga katabi lang ng Walrus School ang Owl Library, ay mabilis na nakaresponde si Jaguar D. Sol. At sa tulong na rin ng isa pang bagong karakter na si Headmaster Kiba, ay madali nilang napabagsak ang higanteng ahas. Dahil naman fam patikim pa lang ang mga to, ay hindi pa dinedetalye kung sino bang miyembro ng Holy Knights ang siyang nagpalabas ng dambuhalang ahas. Pagkatapos naman yan fam, ay bigla na lang may kakaibang kinilos ang mga batang giants. Dito ay bigla na lang nagsimulang maglakad habang natutulog ang mga bata at dumiretso papunta sa baybayin ng Warrior Spring. Habang naglalakad na nga ang mga batang giants, ay kapansin-pansin rin naman ng araw na pinalabas ng Holy Knight na si Ganko, na tila ba ito ang sinusundan ng mga batang giants papunta sa dalampasigan. Sa pagkakataong ito naman ay isang nakakakilabot na pangyayari ang ating masasaksihan.
kung saan bigla na lang nagkaroon ng sariling buhay ang mga kinatatakutan ng mga batang giants. Dito may isa-isang nagsilabasan ng mga nakakatakot na mga nilalang, katulad ng isang halimaw na kahawig ng cursed prince, isang kulay itim na sun god Nika, isang dragon, at kung ano-ano pang mga klase ng mga halimaw. Ang isa namang interesanteng bagay na mapapansin natin dito ay pawang mga mukhang larawan na ginuhit ng isang bata ang itsura ng mga halimaw na to. Habang nagaganap naman ang misteryosong pangyayari na yan ay biglang naalala ng guro na giant na si Ange nung minsang tinuruan niya ang mga bata na iguhit ang kanilang mga pinakakinatatakutang bagay o nilalang. Isa lang ang ibig sabihin yan ang biglang pagkakaroon ng buhay ng mga bagay na kinatatakutan ng mga batang giants ay produkto ng isang devil fruit ability. Pagkatapos niyan may makikita naman natin mula sa malayo ang mga miyembro ng Holy Knights na kasalukuyang pinapanood ang mga nangyayari ngayon sa Walrus Academy. Dito ay nagsalita ang Holy Knight na si Saint Summers na tinatanong si Ganko kung ano raw ba ang kanyang pinakakinatatakutan na bagay. Sumagot naman si Ganko at sinabing ang pinakakinatatakutan niya raw ay walang iba kundi si Nika. Ang pag-uusap namang ito ni na Saint Summers at Ganko ay maaaring manguhulugan na si Saint Summers ang siyang responsable sa biglang pagkakaroon ng buhay ng mga pinakakinatatakutang bagay ng mga batang giants. Si Saint Summers na lang rin kasi ang Holy Knight na nasa Elbaf na hindi pa nagpapakita ng kanyang kakayahan. Una ay si Ganko na nakita na nating nagpamalas ng kanyang araw-araw nomi nung pinagbububugbog niya si Prince Loki. Ikalawa naman ay si Figureland Shamrock na katulad nga ni Ganko ay matindi rin ang pinsalang dinulot sa Cursed Prince sa pamamagitan ng kanyang mythical Zoan na espada na si Cerberus. Ikatlo ay si Saint Killingham na dumating naman sa Elbaf sa kanyang human beast form na pinaniniwalaan nga ng marami na nagtataglay ng mythical Zoan na Kirin. Base na rin nga sa itsura ng kanyang hybrid form. At panghuli ay si Saint Summers na mula nung nagpakita sa Warland ay hindi pa nakapagpamalas ng kanyang kakayahan. Pero alam niyo ba na maaari tayong magsaliksik sa huling naganap na pagtitipon ng mga Holy Knights sa kwento para malaman kung ano ang posibleng taglay na Devil Fruit ability ni Saint Summers? Ito ay ang makasaysayang God Valley Incident kung saan unang beses nating nakita na magdaos ng human hunting competition ng mga celestial dragons. Sa larong ito ay nagpapataasan ng puntos ang mga world nobles at kung sino sa kanilang may pinakamaraming mapapaslang na mga tao ang siyang tatanghaling panalo at ang mag-uuwi ng napakagandang premyo. Walang iba kundi ang pinakabihirang klase ng devil fruit sa buong mundo. At ito may ang mythical Zoan Devil Fruit na Uwu-Uwu Nomi Model Azure Dragon at rare na klase ng Paramecia type Devil Fruit na Nikyu Nikyu Nomi. Ang dalawang pambihirang Devil Fruits na yan na nga sana ang tina-target na makuha ni na Ivankov at Kuma nung mga panahong alipin pa sila ng mga Celestial Dragons. Nang sa gayon ay makatakas sila mula sa nagaganap na kaguluhan sa human hunting game sa God Valley. Matagumpay namang nakain ni Kuma ang Nikyu Nikyu Nomi. Subalit sa kasamang palad may bago pa man nga tuluyang makain Ivankov ang mythical Azure Dragon, ay bigla na lang dumating si Charlotte Linlin at inagaw ito sa kanya. Pagkatapos nga nito ay doon na naganap ang legendary God Valley Incident, kung saan ligtas na nakatakas ang grupo ni Kuma at Ivankov. Habang ang Rocks Pirates naman ay napataob ng pinagsamang pwersa ng Roger Pirates at ng Marines na pinamunuan ni Vice Admiral Garp. Mula naman sa puntong yun may alam nating binigay na ni Big Mom ang nakuha niyang Azure Dragon Devil Fruit kay Kaido na siya ngang naging malaking utang na loob nito sa kanya. Bukod naman sa Azure Dragon ay may isa pa tayong nakitang mythical Zoan na maaring nanggaling rin sa naganap na God Valley Incident. At yun na nga ang Tori Tori Nomi Model Phoenix
na siya namang nakain ng First Division Commander ng Whitebeard Pirates na si Marco. Alam niyo fam, malaki ang posibilidad na ang mythical phoenix fruit ay pinagkaloob lang ni Whitebeard kay Marco. Ito ay dahil katulad nga ni Charlotte Linlin, ay kasama rin si Edward Newgate sa maalamat na crew ng Rocks Pirates na nagdulot ng malaking gulo sa God Valley. Naniniwala ko fam na kung paano nakuha ni Big Mom mga Sure Dragon Fruit sa God Valley, ay sa parehong insidenteng yun rin naman nakuha ni Whitebeard ang mythical phoenix fruit, dahil isa rin ng pambihirang devil fruit na to sa mga premyo sa human hunting competition ng mga celestial dragons. Ang isa pang pwedeng maging matinding ebidensya fam ay ang inspirasyon ng pinagkunan ni Oda sa grupo ng mythical Zoa na kinabibilangan ng Azure Dragon ni Kaido. Ito fam ay ang Chinese mythology kung saan merong 4 na holy beast. Una ay ang Azure Dragon ng Silangan, ikalawa ay ang Phoenix ng Timog, ikatlo naman ay ang Kirin ng Kanluran, at ang ika-4 ay ang Divine Beast ng Hilaga. Katulad nga ng napansin nyo fam, may halos nakita na natin ang bawat isa sa mga holy beast na to sa kwento. Katulad ng Azure Dragon na nakain ni Kaido, Mythical Phoenix na taglay ni Marco, at Kirin ni Saint Killingham. Napansin nyo rin ba fam na hindi natin binanggit ang panghuling holy beast? Dito na kasi papasok ang posibleng devil fruit na taglay ni Saint Summers, na responsable sa pagkakaroon ng buhay ng mga pinakakinatatakutang bagay ng mga batang giants. Ito fam ay ang ika-4 na holy beast ng Chinese mythology, ang Black Tortoise ng Hilaga. Ang matindi pa nga dyan fam ay sumasakto sa mythical beast na to ang nangyari sa umpisa ng chapter, kung saan may lumabas na dambuhalang ahas na umatake sa Walrus School. Katulad kasi ng dambuhalang ahas na yan fam, may ganyan din ang itsura ng Black Tortoise. Dahil ang anyo nito ay may katawan ng isang tortoise at ulo naman ng isang ahas. Maaari fam na ang dambuhalang ahas na lumabas sa umpisa ng chapter ay isa lamang sa mga kakayahan ng mythical Zoa ni Saint Summers. Kaya sumasakto talaga sa kanya ang pagkakaroon ng Black Tortoise na Devil Fruit. Ang isa pang pruweba ay ang kumakalat ngayon sa One Piece community tungkol sa mga nakasabit na medalya sa suot-suot na uniforme ni Saint Summers. Nangangahulugan raw kasi yan fam na ilang beses nang nagkakampyon sa human hunting competition itong si Saint Summers, kaya pwedeng isa ng mythical Black Tortoise Devil Fruit sa mga napanalunan nito. May ilang One Piece fans na rin ang nagpunto na tanging si Saint Summers lang raw ang tumatawag sa direktang pangalan ni Saint Shamrock, kumpara sa iba pang miyembro na sina Ganko at Saint Killingham na gumagamit ng commander sa pagtawag sa kanilang kapitan. Ito naman raw ang dahilan kung bakit katulad ng ama ni Shamrock na si Saint Carling ay present rin si Saint Summers sa naganap na God Valley incident. Ibig sabihin yan fam, may makikilala ni Saint Summers si Scupper Gaban kapag nakita niya ito ngayon sa Elbaf. Dahil kasama rin naman si Gaban nung inatake ng Roger Pirates ang grupo ni na Rox D. Sabek sa naganap na makasaysayang insidenteng to sa God Valley. O diba fam, napakaganda talagang eksena kapag sinaklolohan ni Gaban ng kanyang anak na si Colon mula sa nangyayaring malaking gulo ngayon sa Walrus School. Dahil sa puntong yun ay magkakaharap na sila ni Saint Summers. Sakto ang matchup na yun fam, dahil parehas na silang may edad ni Gaban, kaya talagang makakaasa tayo sa maaksyong labanan mula sa mga living legends ng kwento. Pagkatapos naman yan fam, may lumipat na ang chapter sa Underworld, kung saan nagpapatuloy ang makapigil hiningang tagpo sa pagitan ni Prince Loki at ng grupo ni na Luffy. Pagkatapos nga na mahawakan ng Accursed Prince ang kanyang sandata na Ragnir, kagad naman niya itong inihambalo sa Treasure Tree Adam. At dito ay mabilis na lumabas mula sa kalangitan ang isang malakas na kidlat na siya namang tumama sa bahagi ng Adam Tree na inatake ni Prince Loki. Mukhang tama nga fam ang hinala nating mga One Piece fans, dahil may kakayahan ngang tumawag at magpalabas ng kidlat ang sandata na Ragnir. Ang kidlat namang ito na pinalabas ni Prince Loki ay kagad na nagresulta upang magsimula ang isang sunog sa Adam Tree.
Dito fam may inutusan ng Accursed Prince na Luffy. Tatanggalin na ng mga ito ang huling poses na nakalagay sa kanyang kaliwang paa. Binantaan pa nga dito ni Prince Loki ang grupo na kahit na raw sa kasalukuyan niyang estado, ay kayang-kaya niya pa ring wasakin ng buong Elbaf, kagaya nga ng kanyang pinakita ngayon lang. Kasabay naman ng nakakamanghang pagpapamalas ng Accursed Prince ng kanyang pambihirang lakas, ay ang hindi naman matatawarang tibay ng Kairoseki o Sea Prism Stone. Kasi biruin niyo yun fam, ang buong akala ng marami sa atin, gagamitin ni Prince Loki ang Ragnir para wasakin ang natitirang Sea Prism Stone na nakapose sa kanyang paa. Subalit dahil nga sa pinapagawa ngayon ng Accursed Prince kina Luffy, ay mukhang wala siyang kakayahan para mawasak ang poses na to. Ibang klase rin pala talaga fam ang tibay ng Kairoseki, no? Dahil kahit ang isang mythical na sandatay, hindi pa rin ito kayang sirain. Sa ngayon fam ay hanggang dito pa lang ang nilalabas na impormasyon tungkol sa paparating na chapter. Kaya sana'y mas marami pa tayong matinding aksyon na masaksihan sa oras na lumabas na ang buong chapter. Sa kasamang palad rin pala fam ay hindi lang puro exciting at masasayang balita ang dala ng mga patikim nating to. Dahil magkakaroon ng break ang One Piece manga sa susunod na linggo. Kaya naman dahil dyan, iasahan natin ang paglabas ng Chapter 1143 sa darating na March 21 Friday para sa fan translation at March 24 Monday naman para sa official English release. Ano sa tingin nyo fam? Tuluyan na nga kayang papakawalan ni na Luffy ang Accursed Prince? Ano kayang gagawing aksyon ni Zoro para mapigilan si Prince Loki? Tuluyan na nga kayang may sasakatuparan ng Holy Knights ang kanilang plano? Kayo na fam ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano pang masasabi nyo sa nag-aapoy ng mga aksyon sa paparating na chapter. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!